Part 3 na ito, kaya hindi maganda yung magre-report-report ka dahil may galit ka sa kapatid mo at magbibigay ka ng false accusation. May kaso yun. Pwedeng ma-praise pala ang isang tao. Yan. Kasi wala namang katotohanan. Napagod lang yung social worker. Pag-imbestiga sa akin, ay hindi naman totoo. Oh. At pwede pa lang yan, yung tanungin nyo, mag-ano kanyo dyan sa sa Google, na yan, yung law sa Canada, yung false accusation. O may ano yan, pwede mapriso ang isang tao. O. Kaya, nung dating iyon na hindi lang ako nagkikibo. Kasi nandito pa si mama, si papa, kasi kahit paano, maapektahan sila sa stress na yun. Kaya, nagtiis ako ng maraming taon sa mga pag-abuse sa akin. Na yung mga ilang beses na nag-report sa akin laban na unfit mother ako, abusive ako, yan. Hindi lang ko nagkikibo, hindi lang ako nag-iimik noon. Talaga sinasarili ko lang. Ngayon, na wala na si papa, wala na si mama, wala na dito sa Canada si papa. Yan. Ko na. Kaya mahirap yung mag-accuse ka ng ibang tao, magre-report ka sa police, magre-report ka sa social worker, o kaanong mga, sa mga authority dito sa Canada, na walang katotohanan. Ay, pwede kang mapriso ng false accusation. May kaso pala yan. Hindi nag-aalam, hindi nag-search. Bago mag-report laban sa akin, dapat nag-search na wala namang katotohanan yung mga pag-report sa akin. O pwede mapriso ang isang tao. Natatawa ako na ano yan na yung 2024 siguro yun. Yeah, 2024. Na nasa labas ako, nagpunta ang pulis dito. Akala ko, ako, tungkol doon sa pig-report ko, laban sa mga abuse akin. Yung pala, laban sa akin. Yan, dahil, yun nga, pinatakot ako kasi sanay yung taong yun na nagtawag ng pulis, sanay yun na patakutin ako. Takutin ako. Matagal na yan. Na na si si Clint, maraming mga kaibigan na yon, na mga murderer, mga masamang tao, yan. Killer, ganyan. Tapos, yun ang mga sa akin, patakot. Nung panahon na iyon. Pero ngayon, hindi na ako takot ng mga patakot na iyan. Kaya kung may mangyari sa akin dito, sa Canada, dahil may mga kaibigan siyang mga halangang kaluluwa na yung pinagmamalaki niya, makukulong siya mapipreso siya. Kasi siya lang naman siya ang dadamputin. Kaya, kung grabe, akala matatakot ako, yung pinapulis ako. Kasi, kunin ko yung ng aking lupa, na ibininta niya. Tapos, yung kay share ni Ali, ni Ate Ami, tapos yung share ko, ayaw ibigay sa amin, kasi nga, daw ako, dami lang. Ay, kung dami lo sa Pilipinas, pwede palang kasuhan ng isang tao tungkol sa dami lo, lalo ng palangalan ko ang ilinagay, tapos, yung apelido ko, minali, ilinagay na Chavez, hindi San Andres. May kaso din yun. Fraud.
Oh. Tapos siya nagpirma ng yung pangalan ko. Oh, fraud yun. Ay, grabe. Kaya grabe ang niya. Lakas ng loob talaga. Kasi hindi lang kasi ako nagkikibo nung panahon na iyon. Kaya, yan. Oh. Ayaw akong ayaw ibigay yung share ko. Kasi dami lang ako. Ano yan? Kaso ang dami. Dami law. Meron yan dami law. Kaya, yung hindi nakakaalam ng dami law sa Pilipinas, yung mabili ng lupa, tapos ilalagay sa peking pangalan, merong dami law. Hanapin nyo sa Google. Complete na dami law in the Philippines. Makikita nyo, malalaman nyo ang lahat na na nangyayari sa Pilipinas na tungkol sa dami law. Lalo na pinangalan sa akin, tapos apelyido binago, ginawa ng Chavez. Allah! Anong masyado? Grabe. At lang daw ako, dami lang ako. Pwede na siyang kasuhan ng dami law. Grabe. Grabe talaga si Matindi talaga si Madam. Matindi talaga. Hindi lang kasi ako nagkikibo nung panahon na iyon. Kaya ay grabe. Pag ang isang palang kapatid na hindi lang nagkikibo, tapos pinagpabalita pa na ako, nag-hallucination, na nagde-delusional, at kung ano-ano mga pisalita ko, kaso din yun. Paninira ng puri. Sa Pilipinas, marami nang pwedeng ilagay ng kaso. Kung meron mga ganyang kaso sa Pilipinas, pwede lang magkaso. Lalo ng, kung hindi ako makapunta ng Pilipinas, dito sa Canada, pwedeng gawin yun. Dahil, sinira ang pagkatao ko. Na nag-hallucination ako, nagdi-delusional. Ay, grabe. Paninirang puri. Kalain mo. Yung mga celebrity kong kaibigan. Kinaibigan niya. Kaya, add friend niya ako sa Facebook. Yung pala, ang kanyang intention, sirain ako sa mga kaibigan kong nasa showbiz. Yan. Nangyari, talagang ang iba, nag-unfriend sa akin. Natakot sa akin. Kasi sinabing na kung ano mga sinasalita ako, kung nag-hallucination ako, nagdi-delusional ako, natakot sa akin, kaya in-unfriend na ako. Kaya maganda ang kanyang intensyon na siyempre papaniwalaan kasi kapatid. Yan, sinira niya ang pagkatao ko. Grabe. Tapos, yung sabi na na yung may kwento ako na yung may nagkasakit ako, kaya palang akala ko nagbago na. Sa hospital, binisita ako, dinadalahan ako ng kung mga pangangakailangan ko kung yan, pinipicturan ko pa. Yung pala, akala ko bigay. Yung pala, may bayad. Tapos, inanyo ako magtira sa bahay niya. Talagang pinakita na siya, mabuti, kung Sa umpisa lang pala. Yung nakapasok na ako sa bitag, yun, lumabas na ang natural. Tapos, yun, palagi akong pinapakain ng yung potato salad, na hindi nga ako kumakain noon. Kasi yung mayonnaise, hindi ko gusto, hindi talaga kami, kahit dito, di kami bibili. Ay, yung palaging pipapakain sa akin. Nagreklamo ako. Ay, galit na galit.
Pero hindi siya kumakain noon. Talagang, tinutorture niya lang ako. Naaram ko yan, tinutorture niya lang ako. Yan. Malinis ang pagkagawa na tinutorture niya. Torture niya lang ako. Alam ko pag maano. Pagkatapos, yung pahiran. Inano ko sa ginanyan ko sa sa banyo, sa tub. Uy, galit na galit. Nagmumura, nag-FU doon sa labas ng kwarto ko. Pati si Gary, nadamay. Nag-FU. Tapos may threat pa. Bakit hindi niya ako kausapin? Dobi, bakit itong doon sa anong winagwag doon sa banyo. Kasi nakalimutan ko. Kaya hindi ko naalis. Dapat kinausap niya. Kasi ng panahon na yun, nakatanggap na siya ng parang 4 million yun. Kaya na yun sa bininta yung lupa namin, na nakatanggap na siya ng 14 million first payment. Kaya nagbago ng niya ang ugali. Talagang nag-switch, talagang naging na. Saka hindi na pati sa akin nakikiusap. Hindi sa akin nakikiusap. Pag nabagay ng pagpagkain, nakakaganyan palagi. Tapos, pag hindi ako, kinuha niya ako sa ospital at nagsisi nga talaga ako. Talaga nagsisi ako. Kung bakit, akala ko talaga nagbago na, hindi pala. Yun. Nakapasok ako sa bitag ulit. Ngayon, yun na nga, nagbago ng ugali, yun, yung talagang, nagmura-mura talaga doon sa labas ng ng kwartong, ko. Tapos, nagbibigay ako ng una, 800. Pagkatapos, 900. Nagbibigay ako. Kahit mahina pa lang ako, nalabas ako at nasama ko sa kanya at dinadrive ako doon sa bangko at para mag-withdraw at bigay ko sa kanya ang 900. Pero pinagkwento pala na halos daw maibos-ubos na yung pera niya dahil sa gasto sa akin. Anong gasto sa akin? Libre ang hospital dito. Yun lang mga gamot ko na binili. 900 na binibigay ko sa kanya na cash. Tapos na halos daw maubos-ubos ang pera niya. Pinagkwento doon sa iba kong kapatid. Pagkatapos kaya nagpunta siya sa Pilipinas at stress na daw sa akin. Nagpunta siya sa Pilipinas, wala na ako sa bahay niya. Nandoon ako doon sa lumang bahay at nag-aayos ng mga gamit doon kasi lumipat na kami dito. Wala na ako sa bahay niya. Nang nagpa-Pilipinas siya. Yun. Kaya daw siya nagpa-Pilipinas, yung kwento sa kapatid ko, na kaya daw nagpa-Pilipinas dahil na-stress daw sa akin at daw mahirap akong alagaan, pakaingin. Hindi niya ako inalagaan. 2 beses niya lang ako tinulungan na magbuhat. Doon nandoon siya sa hallway. Pero hindi ako natawag sa kanya na oy, tulungan mo ako, napirsa akong magbuhat. Nung bago akong operahan, hindi ako sa kanya. Nabihis ako. Binibihisan daw ako. Ako mismo ang nabihis agad. 2 beses lang siya nagdala ng mainit na tubig doon sa banyo. Yun, para maligo ako. Saka nag-i-sponge bath ako, sarili ko. 2 beses lang ako na naligo doon sa bahay niya. Tapos, ako, nag-sponge bath. Yung galing sa office, sa pulis, sa hospital, na sa katawan. Pang sponge bath.
Pero yun ang pinagkwento, na grabe daw ang ano ko sa